Hello, hello mga idol. Meron tayo ditong remote ng ating video. Okay, ito po yung remote ng MS Mega Sound. So, sabi daw ng may-ari, hindi na raw nagpa-function ito kapag nire-remote nila sa kanilang video. Okay, so una, check natin. Siyempre, may battery siya. Ayan, ay, sorry. Ayan, so, tips po kung paano po malaman na gumagana po yung ating remote control. Ayan. So, kukuha po tayo ng isang cellphone. Ayan. Tapos, siyempre, open natin. Open natin yung camera. At yung camera po natin mga idol, itatapat po natin dito sa sensor na ating remote control. Ayan. Pipindutin natin yung buton. Kapag may nakita po tayo diyang ilaw na kulay puti, ibig sabihin functional po yung ating remote. Yan, so base sa inyo nakakita, wala pong kumukulay puti. So mayroon po dito tayong paghahalin tuladan. Ito po yung ating remote na isa. Remote po ito ng platinum. Ayan, pasensya na, naka-imbak na kasi sa ating budiga. So medyo may mga alikabok na siya. Lalagyan natin ng ng battery. So para makita nyo kung ano yung pagkakaiba po ng remote control na gumagana sa remote control po na hindi gumagana. Ayan. Hindi po kasi ito makikita ng visual eyes natin yung ilaw ng sensor. So ayan po, ito yung mga idol, ito yung indikasyon na gumagana po yung ating remote. Itatapat po natin yung ating remote control sa sensor ng ating yung cellphone sa sensor ng ating remote, tsaka pipindutin. Yan, sa nakikita nyo umiilaw. Pindutin ko ulit para makita nyo. Ayan. O ayan, kita nyo na umiilaw, kulay puti. Yan. Yan. So ibig sabihin po niyan is functional po yung ating remote control. So ayan o, yan. Umiilaw na puti. Yan. Yan. Ibig sabihin po niyan, functional po yung ating pong infrared sensor. Yan. So ito po hindi na natin ginagamit, bubuksan po natin para po ipalit dito sa ating remote control na Mega Pro para po gumana mga idol. So ito na mga idol, dahil po malayo dito yung electronic shop sa amin, so kukuha na lang tayo ng remote sensor dito sa ating lumang remote para po ating ikabit sa ating sirang remote ng ating video copier. Ayan. Tatanggalin na po natin yung ating remote sensor para po ipalit natin doon sa sa sira nating remote ng video. Okay. Ayan. So ito na yung ating sensor. Ililipat natin ito dito sa ating remote ng video. Okay. Pansamantala, ito lang muna yung ating gagawin kasi wala tayong malayo tayo sa tindahan. Yan, bubuksan na natin. At tatanggalin yung tatanggalin din natin yung remote sensor niya. Yan, so ito na yung ating lumang remote sensor. Yan, lalagay lang natin dyan mga idol para po palitan natin ng remote sensor na kinuha natin sa isang remote. Iti-tester po muna natin para sureball po yung ating polarity. Kasi mayroon po siyang polarity, may anode at cathode din po ito mga idol. Yan, dito natin malalaman kung saan yung positive niya at saan yung negative. Ayan, so ito yung positive terminal niya mga idol. Yan, gagayahin na lang natin. Ikakabit dito sa ating
remote. So ito na siya mga idol, kinabitan na natin ng sensor. So yung lumang sensor niya, tinapon ko na. So ito na, bago na, susubukan natin mga idol kung gagana siya. Yan, kakabit lang natin. Babalik yung kanyang rubber buttons. Ay, sorry. Yan, lalagyan ng battery. Try natin mga idol kung functional na ba. Yan, gamit ulit tayo ng cellphone. Yung cellphone ko na mamatay-matay pa. Ito kasi yung kadalasan kong ginagamit para mabilisan kung malalaman natin kung gumagana po ba yung ating remote o hindi. Ginagamitan ko na lang ng camera na cellphone para makita ko kung yung sensor ba is umiilaw o hindi. So ito na idol for the testing. Ayan yung sensor niya. O ayan, kita nyo umiilaw na. Ayan, kulay puti mga idol. Pag pinindot yung buton, ayan. O ayan, may kulay puti na siya. O ayan. O, ibig sabihin yan, yan, gumagana na yung ating remote. Yan, so susubukan na to natin mamaya. Thank you for watching mga idol.